Okay, welcome pong muli dito sa ating munting YouTube channel at ito ang inyong Pinoy Firearms Instructor. Bago po ako bumati at magpasalamat, ay gusto ko lang munang basahin ang ating content ngayon mula sa katanungan ni Gear Pantonyal. Ang sabi niya, Tay Elmer, pwede po akong magtanong sa 1911 tungkol sa tinatawag na jam. Hindi ko kasi maintindihan paano mag-jam ang mga 1911. So, hindi lang naman 1911 ang nagja-jam. So, i-discuss na natin kung anong mga klase ang pagja-jam at bakit ito nagja-jam. Okay, bago natin yan na bigyan ng pansin ay gusto ko lang kayong pasalamatan dahil sa tayo mabot na ng mahigit na 47,000. Maraming salamat sa inyong pagla-like at pag-share. Nadadagdagan ng ating mga subscribers. Lalo tigit maraming salamat sa mga silent viewers na hindi nag-skip ng ads. Tayo po ay, ang kita ng ating YouTube channel ay tinutulong natin sa 6 na estudyante na anak ng mga single parent. Gumawa pa ako ng YouTube channel, hindi pa sarili kong kita kundi para sa ating mga beneficiaries dahil ayos naman ang kinikita ko dito sa aming kumpanya, dito sa Kuwait, sa Mayadin Shooting Range. Ako po ay 21 years nang nagtatrabaho dito bilang isang firearms instructor, gunsmith at ngayon ay consultant. Kaya naisip kong gumawa ng YouTube channel para naman makatulong. Okay, at lalo tigit maraming salamat doon sa nagpapadala dito sa ating GCash number. Huwag po ninyong tawagan yan para bumili ng baril. Wala po kami pinagbibiling baril. Tumawag po kayo dyan o mag-message para kung kayo ay may ibibigay na tulong sa ating mga beneficiaries at para kayo ay ma-recognize ng ating YouTube channel kagaya ni Aljon Diting at ni Jobet Francisco ng Teresa Rizal. Lalo tigit maraming salamat din kay Noli Peace America sa muling pagpapadala ng cash sa ating premier videos. Malaking tulong siya ay mga pinadadala mong tulong para sa ating mga beneficiaries. Pagpalain kayo ng Panginoon at bigyan ng maraming pagpapala at bigyan ng mabuting kalusugan sa ng inyong buong pamilya para marami pa kayong mga batang matulungan. Okay, at pumunta na tayo sa sa tinatawag na jam. Okay, ang unang-unang common na pagja-jam ay yung failure to fire. Ano yung failure to fire? Yung check natin ito. Okay? Yung pag kinalabit mo, walang bala to, okay? Pag kinalabit mo hindi pumutok. Yun ang tinatawag na failure to fire o misfire. Ang yun, nangyayari yun, minsan talaga may 1 in a million, may mga bala talaga na defective. Hindi talaga pumuputok. So, ang ginagawa ko dyan, ay kung ang baril mo ay double action, pwede mong kalabitin uli para masigurado mo na puputok ba. O di kaya kung single action, ikakak mo ganon at ganon. Kung hindi pa rin pumutok, ay di i-eject mo na para mapalitan yung bala na yun. Tapon mo na. I-skip mo na yung bala na yun. Yun yung failure to fire o misfire. At ang sunod dyan, na malfunction ay yung tinatawag na hang fire. Ito yung delikado. Kinalabit mo, hindi pumutok. Maya-maya, biglang pumutok. Kaya may napapanood tayo minsan sa hinolster, biglang pumutok. Ayun. Kaya ang biling-biling ko sa mga instructor ko, pag hindi pumutok, ay ano lang yung permanent, muna, obserbahan ng mga ilang seconds, bago o di kaya, ay, pag nakailang seconds na, bilang ka ng 1, 2, 3, 4, hanggang 10, saka mo ngayon i-eject. Okay? O di kaya, kalabitin mo uli. At ang basil ng iyong gun ay laging sa safe direction. At never, wag mo sisilipin yung barrel. Yun ang pinakadelikado. So yun ang tinatawag na hang fire, yung delay. May mga bala na ganun, may mga nangyayari. Merong nakipagtalo sa akin na yun daw ay dahil nung nirectify yung baril niya ay pumutok dahil daw tinamaan ng yun daw tumama daw sa ejector yung primer, never
paano tatama yung ejector? Kahit paano gawin mo, hindi tatama yung ejector doon sa primer dahil yung primer ay nasa gilid. Paano tatama yun? Ang primer ay ang ejector ay sa gilid tumatama yan. Never yan tumatama yan sa ano. So ang tingin ko doon ay hang fire. Okay, so yun ang isa pang delikado, hang fire. At ang isa pa rin delikado yung squib. Yung squib naman ay pumutok ng mahina. Minsan yung yung may mga bala na kulang ang karga ng primer. Kulang ang karga ng powder. So napakahina, pumutok. Puk. Ganun lang yun. So yun ang delikado. Delikado rin yun. Kasi minsan nag-i-eject din yun eh. Minsan nag-i-eject din. Pero hindi lumabas yung head dito. Anyon dito pa yung head sa loob ng barrel. So pag pinasundan mo ng putok yun, mawawasak yung barrel mo. O di kaya yung barrel mo maglulubo, bubuntis. So yun ang isa pa. Pagka-squib, kalimitan yan, ginagawa dyan, pag nararamdaman mo squib, open mo yan, huwag mo rin sisilipin yung barrel, at kuha ka lang ng isang bagay na, huwag mong sisilipin dito, kuha ka lang ng isang bagay, o ballpen o lapis. Kaya sa range namin, kukuha akong lapis. Kaya sa range namin, meron dun lapis. Ipapasok mo lang yung lapis na ganyan, kung lumampas ba. Okay, pag kaya na hindi lumampas dyan, may ano yan dyan, meron niyang head sa loob. So yun ang mararamdaman mo, dapat malakas ang pakiramdam mo kung lumabas ba yung basta maramdaman mo na mahina ang recoil, kasi meron kang air map, mahina ang recoil, ramdam mo yun, check mo ka kaagad. Yun ang isa. At huwag mong pasundan agad ng putok, huwag kang magmadali. So pagka ako ay RO nun, pagka naramdaman ko ini-stop ko kaagad yung yung shooter stop. Ni-stop ko kaagad pagka naramdaman kong ganun. Dahil nga delikado yun eh. So ang isa pa ay yung sunod dyan sa failure to fire. Yan yung mga failure to fire. Kung meron pa kayong alam na failure to fire, pwede ninyong i-message sa akin. Ang sunod dyan ay failure to feed. Ang kalimitan dyan doon sa failure to feed ay yung iyong excuse me, yung iyong bala ay nakatip-tap, nakatukod sa taas. Nakatukod doon sa taas ng nakaganyan. Yan, nakaganyan. Yan, nakaganyan yung yung iyong bala. Ang tawag diyan ay tip up. Okay, may mga nangyaring ganyan. So, ang kalimitan naman diyan sa mga nangyayari ganyan, pagka yung iyong ramp, ito, may video na tayo nito. Pag yung iyong ramp ay binawasan mo ng, wala ko ng isang barrel. Nangyayari yan pagka itong iyong ramp ay binawasan mo ng sobra dyan. Ngayon yung bala, ang mangyayari dyan ay nakaganyan lang yan, nakaganyan. Hindi aangat na ganun dahil napaabante na yung bala mong ganyan. Nangyayari na yon. So, maraming nakakamali na ganyan. So, ang lagi kong sinasabi, wag ninyong babawasan yung ramp. Gagalawin yung ramp na yan. Pwede kayo mag-truthing sa gilid lang. So, may mga videos na tayo dyan. Mas maganda yung pinapanood din yung mga videos. Actually, may mga videos na rin ako nito noon, ng mga nakaraang matagal na. So, inuulit ko lang para ma-refresh kayo. So, yung pang isa, tip up. Yung mga failure to feed, minsan naman, nakatutok yung, lalo kung mga reload, yung mga bala, nakatutok lang dito sa gilid. Pag hindi maganda ang pagka-throttling. Okay, ang isa pa rin ay yung dive nose o diving nose. Yung ang ginagamit natin ngayon na mga sisiguraduhin natin na mga dami. Yung mga primer na yan ay wala yan. Ito ay inilagay ko lang yung mga primer na yan pang
mga gamit na yan. Itong, para ano, pag kayo magdidemo ng ano, mga bala na pang demo, sisiguraduhin ninyo na ito ay mga hindi na puputok. yung namang ano, diving nose o yung dive nose ay yung bala ay nakaganon. O nakatama naman itong ano, nakatama naman ito dito. Nakatama lang ito dito. Ang kalimitang ano diyan ay ang kalimitang ano diyan yung magazine. Yung magazine, itong follower mo, itong follower ng magazine ay hindi malakas. O di kaya mali na ang bala mo ay nakagano, naka-dive nose. Pag tinulak na ganyan, nakatukod dun sa magazine o di kaya nakatukod dito sa ramp. Ayan yung dive nose o diving nose. So yan ang isa pa. Ang isa pang malfunction ay yung failure to eject. Yung hindi lumalabas yung basyo. Pumutok, hindi lumabas yung basyo. Ang isang ano diyan ay yung extractor mo ay sira. Yung extractor mo ay maaring naputol na yung pinakang clue niyan kasi may nakakawit yan, yung kumakalawit dito sa ano, yung isa diyan. O di kaya yung spring ng iyong extractor ay ano na, mahina na yung extractor mo. May mga videos na rin tayo dyan, paano mo palakasin yung mga extractor mo, kompleto na halos tayo dyan. Sinasabi ko lang sa inyo yung ano. Okay, ang iba pa dyan, madumi yung ano dito, yung extractor mo dito na puno na ng carbon, hindi na makakuha ng ano, ng basyo. Okay, ang isa pa dyan, yung basyo ay nakakuha kayo ng bala na buntis o yung ano na, yung humilab na, kumbaga sabi ng iba, yung umexpand na yung bala, ngayon hindi na matanggal. Hindi kahit ano kayo mo hindi matanggal. Naiwan doon. So ang ginagawa ko diyan ay ginaganong ko. So may nag-ano rin sa akin ito ay pumutok daw dahil daw tinamaan daw yung primer ng ejector ay paano tatama yung ano, kahit paanong gawin mo hindi tatama yung ejector niya sa primer dahil yung ejector niyan ay dito tumatama sa gilid. Kahit paano gawin mo hindi tumatama diyan. Kaya sabi ko nga doon, maaring yun ay hang fire na ano. So yun ang isa pang ano diyan, malfunction. Yung na-stuck yung ano dito. Na-stuck yung basyo na stuck, hindi lumabas. Ang isa pang dahilan yan, madumi ang chamber. Okay, pag madumi ang chamber, minsan sa dami na ng ano doon, sumisikip na yung ano, hindi na kayang lumabas yung basyo. Ang isa pa diyan ay yung failure to eject, yung mahina yung bala, malakas yung recoil spring ngayon, hindi kaya ng blowback. Nag-open lang siya, pumutok, open ganun, hindi nakarating yung bala sa ejector. So, pagputok niya, gumanon lang, dahil malakas nga ang spring, hindi maisagad na ganun, pumutok lang na ganun, bumalik uli yung basyo. Yun ang sinasabi ko lagi na dapat ang inyong recoil spring ay nakatuno sa lakas ng inyong bala. Okay, so yun, malakas ang recoil spring, mahina naman yung bala. Yan ang nangyayari sa mga 1911, palit ng spring, hindi nakatuno sa bala, ay kumbaga sa ano ay sintonado. Yun, gumaganon lang, tapos bumabalik. Oh, ay di, hindi nag-i-eject. Yun ang isa. Ang isa pa dyan ay yung tinatawag natin na stove pipe. Yung stove pipe naman, pumutok, pagputok, yung basyo nakaipit na ganyan, nakaipit. Yan, stovepipe. Dahil isa rin diyan
yung mahina na yung extractor, mahina na yung extractor, hindi nakakawit. Pwede rin dyan yung na malakas ang spring, mahina yung bala. Hanggang dyan lang. So, hindi nakapuli atras yung hindi nakapuli atras itong slide. So, naipit lang dyan. So, ang madali namang remedyohan yan, kinakarate lang yan. Ginaganon lang yan. Oh, so, tatalsik na yon. At pwede mo na uling i-continue yung putok mo. Meron kasing mga bala na mga mahihina. Pagkaputok, iikot lang yun dyan, may ipit lang siya dyan. So, nangyayari din yan. Yung stove pipe. Okay, yung failure to eject, failure to extract. Yan. Nangyayari dyan. Meron pang ibang malfunction, kamukha ng double feed. Ang double feed naman ay nagdalawa yung parang ganito. Tingnan natin pagputok, hindi may isang bala pa dyan at hindi mo alam, hindi nag-eject pala yon. Nung pagputok, hindi pumutok, tapos kinasa mo, ay may pa pala yung double feed. Ayan. Nagdalawa, may nakasaksak pa doon. Hindi natin alam kung basyo o man, basta dalawa. Ayan, mayroon nakasaksak sa chamber, tapos meron na dyan. Yung isa, kumawala na sa kanyang magazine. So, ang pinakang mabilis na remedyo dyan ay release magazine. Yan. At saka mo ngayon i-clear. Yan, i-clear mo ganon. Saka ka uli magsalpak na magazine. Yun ang kasi habang ginaganon mo yan, na hindi ka nagtatanggal ng magazine, lalong nandun lang yun, hindi lalabas yun. Igaganon-ganon mo yan. Di baka ma-accidental fire ka pa o anong mangyari. Ang pinakamaganda dyan, tanggalin mo ang magazine, eject mo ganyan, isalpak mo uli, mag-load ka uli, o diretso na uling putok. So yan ang mga dyan, yan ang mga other malfunction. At saka yung tinatawag na slam fire. Yung slam fire ay hindi mo akalain, pag-load mo biglang pumutok. Nangyayari yan, biglang pumutok. May diferensya yung firing pin mo, yung firing pin mo ay nakaputrod yung nakalabas yung firing pin mo, naka-stack up. Saktong pagputok mo ganyan, pag-load mo ganyan, boom, pumutok. Slam fire, hindi mo akalain. Parang yun, bigla na lang pumutok. Nangyayari din yan, minsan, o di kaya, minsan, naka-trigger finger ka, bigla mo ngayon nakalabit. Nangyayari yan, human error. At ang huling-huli dyan, yung hammer follow. Ang alam ko. Yung hammer follow, pagputok mo ganito, maraming nagpo-problema dito. Pagputok mo yung hammer, hindi nakakak. Hindi nakaganyan. Pag pumutok, nag-hammer follow. Naka-hammer down. So, sa mga 1911, yun, malimit problema dyan. Nagbaklas ng baril, hindi na itama yung dito, yung fork spring, o yung spring dito, yung tatlong spring na dito, yung fork spring, parang tinidor nga hindi nakatama ang pagkakabit. Yung iba naman, in-adjust, pinahina, hindi ngayon niya yung kanyang disconnector, hindi ngayon gumana yung disconnector niya, kaya laging nadi-disconnect yung hammer niya. So, ayan yung mga so far, yan lang ang natandaan ko. At kung meron pa kayong alam na malfunction, ay di sabihin ninyo at nang may dagdag natin. So far, yan ang mga malfunction. Hindi lang yan sa 1911 nangyayari. Kahit sa anong baril, pwedeng mangyari yan. At kung isa-isahin natin yung bawat isa kasi yan, isang topic yan. Inano ko na lang, kumbaga, sinamarize ko na lang. Kasi kung anuhin pa natin isa-isa yan, mag-rectify, masyadong mahaba yan. Kada isa, yung failure to fire, isang topic yan. Yung failure to feed, isang topic din yan. Yung failure to eject,
failure to extract, isang topic din yan. At yung other malfunction, isang topic pa rin yan. So, tinanong lang sa akin, kung ano ba sino ba yung nagtanong? Nagtanong si Ger Pantonyal, kung ano ba yan. Sabi niya, tay, pwede ba magtanong sa 1911 tungkol sa tinatawag na jam? O yung tinatawag na ito yung malfunction, yung jam. Hindi kasi maintindihan paano mag-jam ang 1911. So yan ang mga posibleng mga jam, hindi lang ng 1911, kundi sa lahat ng mga firearms, mga pistol. Okay, so ayan, at sana may natutunan kayo. At shout out na lang natin yung ating community spotlight. Okay, shout out kay Joe Randy to Pilotero, 41 ang iyong engagement. Shout out kay Boy Cortez, meron kang 1 engagement. Shout out kay Boy Yanis, meron kang 47 engagement. Shout out kay Domingo Ramos, meron kang 3 engagement. At shout out kay Jerry Francisco, meron kang 39 engagement. Shout out din sa aking mga kababayan sa Pinamalayan Oriental Mindoro. Bisitahin po ninyo yung aming bagong Papa Burger diyan sa dati kong machine shop, Alvarez Street, Pinamalayan Oriental Mindoro. Sa halagang 40 pesos, makaka-avail na kayo ng buy one take one na Papa Burgers at marami pa kong pagkain dyan na masasarap na pwede niyang orderin. Okay, God bless us. Hanggang sa muling video natin.